Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Title lang niya is, Abante o Matras? Si Congressman Abante. May pahayag siya noong December 15, 2025 na ngayon lang bago, sinupalpal mismo kinontra siya ni Pangulong Marcos Jr. Anong pahayag niya noong December 15, 2025? Yung masamang salita niya laban sa China. Sabi niya noon, sobrang abuso na po ang ginagawa ng China. Palibhasa, walang paniniwala yan sa Diyos. December 15, 2025. Masama daw ginagawa ng China, ng abuso. O anong sinabi ng Pangulong Marcos, March 25, 2026, 3 days ago, sabi ng Pangulo, they, meaning China have been very, very helpful. Tumutulong. Ito na po ang bagong foreign policy ng Marcos administration, pakikipagkaibigan sa China. Dahil na-realize ng Pangulo na hindi pwedeng maging dependent tayo palagi ng oil mula sa Middle East. Total, sa West Philippine Sea na yan, napatunayan na po, na-survey na po yan. Napakaraming barrels of oil and natural gas. It's just a matter of exploring it para makuha. So, ang sinasabi ng Pangulo, makikipagkaibigan na siya sa China para magkaroon ng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Iyan na po ang pinakamagandang pronouncement na narinig ko sa Pangulo. Sana matuloy. Sana hindi makialam na naman ang mga Amerikano. Kaya ano ngayon, masasabi nyo, Congressman Abante, sinasabi nyo nang aabuso ang China. Bakit ngayon? Sila naman ang tumutulong sa atin. Ito, may post pa ni Doc Lorraine Badoy. Sabi niya dito, China and Russia are giving us oil. Selling us oil. Hindi naman giving. Selling us oil. I am filled with shame for the way little brown Americans like BBM have destroyed the goodwill PRRD's excellent independent foreign policy gave us, only to be repaid with kindness. Well, that was on the first 3 years of this administration. Ang Marcos Jr. administration sumusunod sa kagustuhan ng US at nilalabanan ng China. But ngayon, dahil wala namang maitulong ang Amerika sa atin, ano bang dahilan? Bakit tayo nagkakaproblema ngayon ng langis? Di ba Amerika? Silang nag-atake sa Iran. After that attack, sinara ng Iran yung Strait of Hormuz. Hindi na makadaan ang mga barko na nagdadala sa atin ng langis. Kaya kawawa tayo ngayon. Mabuti na lang at mayroong China, mayroong Russia, mga kinaibigan ni PRRD na nagbebenta sa atin ng langis at hindi tayo maubusan ng supply ng langis. Yun nga lang problema dahil masyado namang mataas ang presyo dahil sa mga pagsasamantala ng mga oil companies. Basa tayo ng Kagapa Kuyan. Kailan ba maasahan si BBM? He is a failure and inutil. Pinakatalent niya, yung galing niya magsinungaling at magtraidor. Kaya asa ka pa? Robert Manzano, lalo ko tuloy namimiss si Tatay Digong. Maaring dahil sa kanyang independent foreign policy noon at sa sigaw ng pananaw ng ordinaryong Pilipino
kaya tayo tinutulungan ng China at Russia, I believe it too. Nakatatak na sa alimpatakan ng Russian and Chinese president, Digong. Dahil talagang sinadya sila ni Tate Digong, binisita niya si President Putin. Binisita niya si President Xi. Maganda yung pakikitungo niya. Oh, kinaibigan niya, hindi naman niya inaway ang US, hindi lang siya nagpadikta. Kaya nung si Trump na ang presidente, o Obama, inaway niya. Pagdating si Trump, magkaibigan sila. Pinupuri siya ni Trump. Iniimbita siya ni President Trump magbisita sa US, kaya lang, ayaw lang niya magpunta. But then, dependent siya. Kaibigan niya lahat. Yan ang dapat. Kaya, ngayon lang natututo siguro si Pangulong Marcos Jr. dahil naiipit na siya sa problema ng langis. So, again, sana maisakatuparan yung joint oil exploration. Dahil yan ang pag-asa ng mga Pilipino. Pag makakuha tayo ng langis at natural gas dyan, ako, hindi na tayo aasa na lang palagi sa, kasi walang katapusan yung gera na yan sa Middle East na yun. Ayaw namang patalo ang Iran. Palaban din, ayaw mag-surrender. So, war of attrition ito. Hanggang kailan ito matatapos, I don't know. Kaya, panahon na para maghanap tayo ng alternative source of oil natin at sa wakas, masisimulan na sa lalong madaling panahon pag-uusap. Siguro ngayon, usap-usap muna. Remaining 2 years ni BBM, nag-uusap. Pagdating ni BP Sara as president sa 2028, yun na. Mag-drill na tayo ng oil sa West Philippine Sea. Partnership, Philippines and China. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit gan at mamanday sa isa. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og gyero. Mauna ni iyang mga atop, mga kawayan ng intawon. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og gyero tungod sa tabang. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-awon napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na ka tuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Usa man si Papa mo apit nagakahulog sa tanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di nagyud mi makapalit og hero kay puto brang among kwarta sa pagkaon namo. Oh, so imong bana magmuso lang gyapon. Oh. Lagi. So pila may adlawan karon? Tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh. So salamat kaayo.